Good day mga kadadas. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa customer service basics. So bago natin umpisahan yung ating discussion for today, balikan muna uli natin yung ating vision. So kung ano ba yung gusto nating marating in the near future or marating ng kumpanya in the near future. So again, yung ating vision is 1,000 profitable Dadas branches nationwide by year 2030. So, 1,000, 1,000 kumikitang Dadas branches nationwide by year 2030. And then of course, kung meron tayong vision, meron din tayo yung tinatawag natin na mission. So again, ito yung aagapay sa atin kung paano natin ma-achieve yung ating vision. So ang ating mission again is happy workforce, customers, franchisees, and others. Meron din tayong tinatawag natin na core values. So, unang-una dyan is yung pro God and respect for others or yung respeto sa Diyos at kapwa. Next is yung pagpapahalaga sa mga manggagawa or high employee focus. Next is yung pagpapahalaga sa customer or high customer focus. Yung kaugalian ng pagiging matipid, matapat at mapagkakatiwalaan, so frugality, honesty, and integrity. And then, yung commitment to high quality product or yung pagbibigay ng mataas na kalidad ng produkto sa ating mga customers. Next is yung paglago sa pamamagitan ng pagkakaisa or growth through teamwork. And then, kagalingan or excellence in all undertakings. So again, yan yung ating mga core values. So, ano nga ba yung tinatawag natin na customer service? So, again, yung customer service, ito yung suporta na ating maibibigay sa ating mga customer bago at pagkatapos nilang bumili or gumamit ng ating mga produkto at serbisyo na makakatulong sa kanila na magkaroon ng madali at kasiyasiyang karanasan sa atin. So, saan tayo maaaring magbigay ng magandang customer service? So, unang-una dyan is yung sa telepono. Kung ang mga customer ay tatawag sa atin kasi maaari sila ay nag-order or magbibigay ng feedback o reklamo, ito yung ating pagkakataon upang makapagbigay sa kanila ng magandang customer service sa pamamagitan ng pagtugon ng maayos sa kanilang mga kailangan. Puwede rin tayong magbigay ng magandang customer service sa pamamagitan ng tinatawag natin na face-to-face interaction. Kung sila naman ay ating makakaharap, usually 'pag sila ay bumibili sa ating mga outlets, maaari tayong magbigay ng magandang customer service sa kanila. Pati na rin sa pagkuha ng kanilang mga orders o kanilang bibilhin, sa pagbebenta at pagbibigay ng maayos na serbisyo sa kanila. So paano ba yung maayos na serbisyo? Ito yung pagbibigay galang sa kanila, paghahanda at pagpapakita na malinis yung ating naibibigay na produkto sa kanila. Sa pamamagitan naman ng social media, maaari tayong makapagbigay ng magandang customer service sa pamamagitan ng mabilis at maayos na pagtugon sa kanilang mga katanungan or kanilang mga hinaing at sa marami pang pagkakataon. So, paano naman tayo makakapagbigay ng magandang customer service? So, kasama sa pagbibigay ng magandang customer service ay ang pagsusuot ng nararapat at malinis na uniforme. Nakakadagdag ito ng magandang impresyon sa ating mga customers. And then pagpapakita ng positibong pag-uugali. Paano ba natin masasabi na may positibo tayong pag-uugali at pananaw? Ito ay ang pagsasabi ng mga positibong bagay at pagtingin sa buhay na lagi may bagong pag-asa. And then, yung tinatawag natin na empathy. Ano ba yung empathy? Ito yung paglalagay natin ng ating sarili sa lugar ng ating mga customers. So, dapat alam natin yung pakiramdam ng mga customers. So, halimbawa, bumili siya ng produkto sa'yo kasi masaya siya, kasi nagse-celebrate siya ng kanyang anniversary or ng kanyang birthday. So, bilang mga crew, dapat nararamdaman natin yung saya at excitement kung tayo din ay nagse-celebrate ng ating anniversary or ng ating birthday. Dapat tayo din ay friendly o kaya natin makipag-usap o makipagkaibigan sa lahat ng ating mga customers regardless of kung ano yung estado nila sa buhay. Next is yung tinatawag natin na responsibility.
Yung responsibility, ito naman yung kung paano tayo tumugon sa kanilang mga pangangailangan. The more na mabilis tayong tumugon, the better na makapagbibigay tayo ng magandang serbisyo sa kanila. So ano naman yung tinatawag natin na ano ba yung bumubuo sa isang magandang customer service? So unang-una diyan, dapat nandiyan yung tinatawag natin na commitment. So ano ba yung commitment? Yung maging totoo tayo sa ating sinumpaang pangako sa ating mga customers. Pangako o commitment na magbibigay tayo ng magandang serbisyo sa ating mga customers. So kasama dito yung magandang pakikitungo sa bawat miyembro ng ating team. Pero ano ba usually yung pangako natin sa ating mga customers? Kasama dito syempre yung pagbibigay ng kalidad na produkto at magandang serbisyo sa kanila. Sunod na bumubo sa isang magandang customer service ay yung tinatawag natin na team thinking. So yung team thinking, ito ay isang collaborative thinking o yung pag-iisip bilang isang grupo. Pag-iisip bilang isang grupo ng ating mga layunin, paano natin ito makakamit at paano tayo makakapagbigay ng magandang serbisyo bilang isang team. Lagi nating dapat tandaan na ang lahat ng actions natin o lahat ng ating gagawin o ginagawa ay nakaaapekto sa bawat miyembro ng ating team. Pagtalakasan or pakikipag-usap or pakikisalamuha. So mahalaga sa communication yung tinatawag natin na active listening o yung pakikinig na may puso. Ang ibig sabihin nito, hindi mo lang sila basta pinakinggan, kailangan pakinggan natin sila ng may puso at intindihin natin na maigi yung kanilang sinasabi. And the next is yung positive response o yung pagtugon na positibo katulad nung nabanggit ko kanina at yung mga sinasabi natin na empathy. So yung empathy naman, yung paglalagay natin ng ating sarili sa lugar ng ating mga customers. Kasama din dito sa communication, yung kailangang tumbukin natin kung ano talaga yung hinahanap o ang gusto ng customer. Kung sila halimbawa ay repeat customer, dapat kung sila halimbawa ay repeat customer natin, dapat pag nandun na sila sa outlet, alam na natin agad kung ano yung kanilang bibilhin without asking kung ano yung bibilhin nila. After nun, pwede natin gamitin yung tinatawag natin na cross-selling technique na ating napag-aralan. Isa din sa bumubuo ng magandang customer service ay kailangan maipadama o maiparating natin sa ating mga customers na sila ay ating naririnig at naiintindihan. Naririnig natin ang kanilang mga concerns at naiintindihan natin sila sa kanilang mga concerns. So kasunod naman dito yung tinatawag natin na service or serbisyo. So kailangan natin magkaroon ng tinatawag natin na personal commitment pagdating sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa ating mga customer. Personal commitment na magbibigay ng impact sa ating mga customers. Kailangan din sa customer service na alam mo ang produktong ibinebenta mo. Yung ins and out ng produkto at serbisyo na ibinibigay mo, dapat alam mo. So meron tayong dito mga tips na sa pagbibigay ng magandang customer service. So unang-una, kailangan palagi tayong nakangiti at maging palakaibigan. Next, tawagin natin ang customer sa kanyang pangalan. Mas maganda kasi kung kilala mo mismo ang pangalan ng iyong customers. And then, palagi nating i-welcome ang ating customers. So, ano ba yung sasabihin natin? Hello, ma'am, sir. Ako po si Jen. Welcome po sa Dadas. Ganon. Maaari din nating ipakilala yung ating sarili. No? So, ako po si Jen. Ano po yung may paglilingkod ko sa inyo? And then mahalaga din na makinig tayo ng maigi sa lahat ng sasabihin nila at mag-focus tayo sa bawat customer at pahalagahan natin yung bawat customer na bumibisita sa atin. So, yung very important person sa kumpanya natin. Ito naman yung mga tinatawag natin ng mga danger phrases o yung mga salitang hindi natin dapat sinasabi o binibigkas sa ating mga customer. So, unang-una dyan is yung hindi ko alam. No, so dapat hindi natin sinasabi na hindi natin alam kasi nagbebenta tayo ng produkto so dapat alam natin kung ano yung mga binebenta natin.
Next is yung hindi namin magagawa yan, 'no? And then, so kailangan mong ganito, ganyan. And then isa rin sa mga danger phrases na puwede nating hindi natin dapat sabihin ay yung, balikan po kita. And then yung pagsasabi ng no sa umpisa pa lang ng bawat sasabihin natin na, "Ay hindi po." So sa umpisa pa lang dapat hindi na natin siya sinasabi. So kung meron tayong mga danger phrases, meron din tayong tinatawag na mga, power phrases. So kung ang danger phrases ay yung mga salita na hindi natin dapat bitawan sa ating mga customers, ito naman yung mga salita na dapat natin laging sinasabi sa ating mga customers. So, ano-ano ba itong mga ito? So, unang-una diyan is yung, magandang tanong po 'yan. Tingnan ko po kung ano yung aking magagawa. And then tingnan po natin kung ano yung puwede nating gawin. Sa susunod po na maulit po ito po yung puwede nating gawin. So, 'yan yung mga suggestive na mga phrases na puwede nating sabihin sa kanila. Baka medyo matagalan po, maaari po ba kayong makapag-antay saglit? Ganyan. And then tandaan natin na kailangan nating bigyan ng options yung ating mga customer. Hindi tayo dapat natatapos na dead end. So ano ba yung mga katangian na dapat taglayin ng isang customer service provider o nating mga crew? So tayo ay tinatawag na customer service provider kasi tayo ay nagbibigay ng customer service. So unang-unang katangian na dapat nating taglayin is yung tinatawag natin na empathy. So yung empathy, ito ang mga customer kasi mas gusto nila sa isang customer service provider na nakaka-relate sa mga concerns nila at yung nagpapakita ng interest na tulungan sila. So again, na-discuss na natin yung empathy kanina, yung ilalagay natin yung sarili natin sa posisyon ng ating mga customers. Responsiveness. So yung mga customers ayaw nilang nararamdaman na sila ay mga interruption sa ating mga ginagawa or sila yung mga balakid or abala sa ating trabaho. Kailangan nila ng ating attention at kailangan nilang maramdaman na sila ay importante. Next na katangian ng isang service customer provider ay yung pagkakaroon ng motivation. Dapat nandun yung strong desire natin na maging successful sa ating trabahong ginagawa upang ito ay magkaroon ng magandang resulta. And the next is yung tinatawag natin na assurance. So bilang isang customer service provider, kailangan din nating mabigyan ng assurance yung ating mga customer na napapakinggan natin yung kanilang mga concerns at ginagawa natin ito ng paraan. So paano tayo or paano natin pakikitunguhan yung mga galit na customers natin? So unang-una, kailangan natin maging mahinahon. Huwag nating sabayan yung galit ng ating mga customers. Next is pakinggan natin ng maigi yung kanilang mga hinaing. Siguraduhin natin na naiintindihan natin yung kanilang mga concerns. So, ulitin yung sinasabing reklamo o hinaing ng customer upang malaman natin kung naintindihan natin ng maigi yung kanilang sinasabi. Next is humingi tayo ng paumanhin sa mga nangyari. And then, tanggapin at intindihin natin yung nararamdaman ng ating mga customers. Ipaliwanag din natin kung ano ang ating gagawin para maiwasto natin yung nagawa nating pagkakamali. And then, magpasalamat sa customer sa pagpaparating ng concern nila sa atin. Kasi kung hindi naman nila i-brought up o ipaparating yung concerns natin nila sa atin, hindi rin natin malalaman na kailangan natin palang i-address yung mga ganitong concern. So bakit ba mahalaga ang customer service? So basically mahalaga ito dahil sa competition na tinatawag natin at repeat business o para mapanatili natin at madagdagan pa ang ating mga customers. Ano ang epekto ng hindi pagkakaroon ng magandang customer service? So halos 25% ng kita ng kumpanya ay nawawala kung wala tayong magandang customer service.
Ang mga customers na hindi masaya sa ating serbisyo ay madalas magsasabi sa 10 katao na huwag nang bumili sa atin. So bawat isa sa 10 yan, sa 10 katao na yan, magsasabi sa at least 5 katao na huwag nang bumili sa atin. So lahat ito maaaring mangyari dahil may isang crew na hindi nakapagbigay ng magandang customer service at hindi nakapagpasaya ng isang customer. So mahalaga na mapanatili natin ang ating mga customers dahil usually mas malaki ang mawawala sa atin kung hindi natin mapapanatili yung ating mga customers. So ayon sa mga market research o pag-aaral, mas mahal ng 5 beses ang makahanap ng bagong customer o kung mayroong isang customer na hindi napasaya, maaari niya itong sabihin or ikwento sa kanyang 6 na kaibigan. Kung mayroon tayong customer na hindi napapasaya online, maaari nila itong sabihin sa at least 6,000 o 6,000 nilang mga kaibigan online. Sang-ayon ba kayo na walang kumpanya ang makakasurvive kung walang repeat customers? So, ang mga repeat customers o mga customers na palagi na bumibili sa atin ay nakaka-contribute ng at least 85% ng ating total sales. So ibig sabihin sa bawat 1,000 benta natin, at least 850 ay galing doon sa ating mga repeat customers. So basically mga 150 lang yung makukuha natin sa mga bagong customers natin. So mas malaking percentage pa rin yung nakukuha natin sa mga repeat customers natin. So ang good customer service ay tungkol sa mapanatiling bumabalik ang ating mga customer at uuwi sila na may ngiti sa kanilang mga labi dahil sa masaya at magandang naging experience nila sa atin. So kung magkakaroon man tayo ng problema sa mga customers, kailangan natin itong ayusin. So hindi naman inaasahan ng customers na maging perpekto tayo bilang mga customer service provider. Pero inaasahan nila na ayusin natin ang mga bagay-bagay kung may mga pagkakamali. Kung magkakaroon man ng mga problema, kailangan nating aminin na mayroong problema, magtanong upang maintindihan natin kung ano yung problema, makinig sa lahat ng hinaing at magpakita ng malasakit, hanapin ang dahilan ng problema, magbigay ng maraming solusyon, maaaring maging solusyon sa problema, at kailangan nating pagkasunduan kung ano yung maaari nating gawin. And then, kailangan nating kamustahin yung ating mga customers pagkatapos na makapagbigay ng solusyon sa kanyang concern. So, tandaan po natin na ang customer service is not a department but it is an attitude. So, ibig sabihin, hindi siya isang departamento sa isang opisina. Ito siya ay isang attitude o pananaw sa buhay. So, meron tayo ditong mga reflections na kailangan nating sagutin. So, either um, makikita natin sa link o na separate sheet yung ating mga questions and then ipapasa nyo na lang sa amin. So, unang-unang reflection natin sa nabanggit na pagsasanay tungkol sa customer service, ano sa mga ito ang pinaka nagkaroon ng impact sa'yo bilang isang empleyado ng Dadas? Next reflection natin is, paano sa palagay mo ito makakatulong upang makamit natin ang ating vision at mission? And then next, bilang isang empleyado ng Dadas, paano ka sa tingin mo makakapagbigay ng magandang customer service sa ating mga customers? And lastly, ano yung iyong personal commitment sa mga customers? So bilang isang crew, dapat meron kang personal commitment sa mga customers natin. So, sana po ay marami kayong natutunan tungkol sa topic natin ngayong araw at sana po ay mai-apply natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. So, hanggang sa muli mga kadadas. See you. Thank you.